Siguro isa sa pinakamasaklap na mangyayari sa'yo pag nag-aral ka ng hair strokes is yung kawalan ng follow-through ng mga nagtuturo nito. Ang kadalasan ng mga estudyante naghahagilap sa dilim kung paano nga ba ulit yon, paano ulit yung ginawa dun sa klase. Halos lahat na pagtuntunan ko, na pagdaanan ko, na walang nakakatuto on the first try. And kaya nga nagkaroon ako ng sariling kurso na maaari kang matututo ng hair strokes basta't sumunod ka lang sa buong program na ino-offer ko. Maraming estudyanteng gumastos ng limpak-limpak na libong piso para mapag-aralan lang itong technique na to. At nauwi sa wala. Sa totoo lang naaawa ako. Bakit? Kasi yung iba na nakapag-aral na ng 3 o nakaraang 4 na taon o 2 taon ay hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakagawa ng maayos na hair stroke sa kliyente. Na isang tabi nila lahat ng pinag-aralan nila. Bakit? Kasi nga walang follow-through. So sa aking programa, kung sino ang kahawak mong kamay, ako yun. Sa umpisa ng iyong hair strokes journey, hanggang sa kahuli-hulihan na matuto ka at maging master level ang gawa mo, hawak ko pa rin ang kamay mo. Hindi ako bibitaw unless ikaw mismo ang bumitaw. Akala mo scam? Makikita nyo rin yan sa mga gawa ng mga nahawakan kong mga estudyante. At hindi biro ang magturo din ito dahil kailangan mo talaga ng hindi lang sa'yo manggagaling ang passion. Kailangan pati ang estudyante mo may passion. Kasi baliwala kung sa'yo lang manggagaling ang passion and wala ng effort na mag-practice ang estudyante. Honestly, ang pag-aaral ng hair stroke is purely pagpa-practice. Pero kung wala namang mag-guide sa'yo sa pagpa-practice mo at sa paggawa mo through the workshops, baliwala rin ang practice mo. Bakit? Kasi wala rin magko-correct sa'yo eh. Hahanapin mo yung guidance. Hahanapin mo yung tamang way of doing it. Yung iba nahihiya ng magtanong. Yung iba hindi na sila pinapansin ng mentors nila. Yung iba, kinalimutan na nilang talaga totally ang paggawa ng hair strokes. Well, okay lang naman siguro yon kung marami kang limpak-limpak na pera. Pero bakit pa tayo nandito? Bakit ba tayo nag-aaral pa? Kung babaliwalain mo lang ang perang pinang-invest mo sa sarili mo. Kadalasan kasi ng mga nag-aaral nito ay hindi nila maintindihan yung nagtuturo. Hindi nila mag-gets kung ano yung pinupuntirya kahit pa sabihin merong takapag salin ng salita. Iba pa rin yung marunong magsalita ng lokal na lengguwahe. Iba pa rin yung natuto from zero na marunong na ngayon at matuturuan ka ng tamang way. Kasi nga hindi lahat ng cultural ways ng pagtuturo ay universal sa lahat ng estudyante. And sa 18 taong kong pagtuturo, nakita ko kung paano ang proper way ng matututo talaga ang isang estudyante. Nakakalungkot lang isipin na sa iba parang pera-pera na lang. Paano ka nga namang matututo ng 2 araw, 3 araw, 4 na araw, tapos wala na. Kaya nga sa programa ko, hindi lang tayo magkikita ng 3 araw lang. Baka magkita tayo ng 1 buong taon, buwan-buwan. Kasi nga ang pangako ko, hindi ako titigil hanggat ikaw mismo sasabihin mo sa akin na okay na ako ma'am, kaya ko na. And bihira yan sa mga nagtuturo. Dahil ako, ang challenge ko sa lahat ng mga estudyante ko, na ang pinaka sukli nyo na lang sa akin is mahigitan ninyo ang skills ko. Pag mangyari yon, ganap na sobra akong proud sa'yo. Hindi tulad ng ibang nagtuturo na parang nai-insecure pa sila sa mga estudyante nila. Di ba nakakatawa?
parang papatayin mo rin yung estudyante mo. Na dapat hahawakan mo yung kamay hanggang sa dulo. Alam kong mahirap talaga itong technique na to. Mahirap siyang aralin and kakaiba ang disiplina nito kumpara sa ibang mga techniques. Pero sinasabi ko sa'yo, once na ma-master mo ang technique na ito, ayaw mo na siyang tigilan. And gustong gusto mo talaga siyang gawin. Dahil nakikita mo ang resulta sa bawat kliyenteng gagawan mo. Sa bawat kliyente na napapangiti mo. Iba yung tuwa na nakikita mo sa kanilang mga mata at sa kanilang mga bibig at sa mga salita, feedback na makukuha mo. Kung ako tatanungin ninyo kung pag-aaralan ko pa ba ang microblading, hindi na. Bakit? Kasi sobrang obsolete na yun. Bakit ka pa mag-aaral nun kung meron ng bagong teknolohiya? Yun ang tapon ng pera. Kasi ako, nag-aral man ako ng microblading, pero hindi ko pinractice siya. Itinuloy ko na agad sa hair strokes. And dito na talaga ako nag-practice. Ito na mismo ang practice ng aking skills. And there's no looking back. So kung nag-iisip ka pa at nagninilay-lilay ka pa kung ano yung kukunin mong kurso, kung microblading or hair strokes, kung ako sa'yo, mag-hair strokes ka na ng diretso para hindi ka na mag-aksaya ng pera mo. Dahil iilan pa lang ang hair stroke artists dito sa bansa. Bakit ka makikipagsapalaran sa mga artists ng microblading? Sobra na ngang saturated yon. Tapos sobra pang obsolete ng technique na yon. Hindi ko rin maintindihan bakit ino-offer pa nila ang pagtuturo nito sa totoo lang. At any rate, I hope you're practicing. Kung natuto ka ng mag-hair strokes, I hope you're really taking this time to practice. And if wala kang makitang mentor, PM mo ko. Hindi ako bibitaw. Uulitin ko. Hanggat hindi mo ako sasabihan ng kaya ko na to. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this mini vlog and practice session of hair strokes with me. See you again next time. Bye!